This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko ang ating passage sa Tagalog. Matthew 9, verses 14 to 17. At ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy, nagsilapit sa kanya ang mga alagad ni Juan na nangagsasabi, bakit kami at ang mga Fariseo ay nangag-aayunong madalas? Datapwat, hindi nangag-aayuno ang mga alagad mo. At sinabi sa kanila ni Jesus, mangyayari bagang mga gluksa ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahang lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw na ang kasintahang lalaki ay aalisin sa kanila at kung magkagayoy, mga aayuno sila. At sino may hindi nagtatagpi ng bagong kayo sa damit na luma sapagkat ang tagpi ay bumabatak sa damit at lalong lumalala ang punit. Hindi rin nagsisilid ng bagong alak sa mga balat na luma. Sa ibang paraan ay nangagpuputok ang mga balat at nangabububo ang alak at nangasisira ang mga balat, kundi isinisilid ang bagong alak sa mga bagong balat at kapwa nagsisitagal. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. This morning, we approach a new series. Ang title ng ating message, at basically yung series na ito for the whole month, is Putting New Wine into Fresh New Wineskins. Actually, matagal ko nang pinag-iisipan itong sermon na ito. This began noong January 2023, noong nagtanong sa akin si Shekinah tungkol sa fasting or pag-aayuno. Dahil ang church daw ng kanyang office mate o kasamahan sa trabaho ay ganito yung ginagawa. Meron silang season ng fasting. Ang pagkakaintindi raw ng kanyang office mate, pakinggan lang natin, ay, and most probably familiar din tayo sa ibang mga pananampalataya. Ganito ang pagkakaintindi sa fasting. Ito po ay isang sacrifice para makuha ang pinagpipray nila. So, kailangan nilang mag-ayuno tulad ng isang panata para suklian ito ng Diyos na pagpapala o ng isang answered prayer. So, kumbaga, give and take. Gagawin ko to para sa iyo, bibigay mo ito sa akin. Kapag pinag-uusapan po ang fasting o ang pag-aayuno, we define it as abstinence from food for a limited period of time or for a particular period of time. Pwedeng isang araw, pwedeng 2 araw, pwedeng 1 linggo. Pero may time yun, may time factor siya. In the field of health and fitness, ginagamit ang fasting para magbawas ng timbang. Alam natin yun, di ba? Ang mga kababaihan, merong tinatawag na after 6 p.m., hindi sila kakain. Pero pag nag-breakfast naman, o pag nag-midnight snack, hindi mo maintindihan, parang end of the world na. Di ba? Pero in the field of health and fitness, ginagamit ito para magbawas ng timbang at makontrol. To some, ginagamit ito para kontrolin ng blood sugar sa mga diabetics. At syempre, para bantayan din ang kung merong improvement sa health ng kanilang puso. Sa politics naman, in world politics, ang isa sa mga kilalang gumagamit ng fasting bilang hunger strike ay si Mahatma Gandhi ng India. At ginamit niya ito para ipaglaban ang political reform sa kanyang bansa. It is said na ang longest na fasting period ni Mahatma Gandhi ay 21 days or 3 weeks. In the Bible po, ang pag-ayuno ay karaniwang nauugnay sa spiritual discipline ng prayer. Magkasama po yun. Prayer, and whenever we read the scriptures, mapapansin po natin na laging magkasabay ang prayer at saka fasting.
Sa Old Testament, makikita po natin si Moises na hindi kumain ng tinapay o uminom ng tubig sa loob ng 40 araw. Nung umakyat po siya sa bundok ng Sinai, dahil inutusan po siya ng Diyos na ihanda ang tablets ng 10 utos. Makita yan sa Exodus 34:28. Matatandaan din po natin ang pag-aayuno ni Haring David pagkatapos magkasakit ang kanyang unang anak, kay Bathsheba. Ang nangyari po dito, alam naman natin yung kasalanan ni Haring David kay Bathsheba. Nakita niya si Bathsheba isang gabi na liligo at tinangka niyang agawin si Bathsheba kay Uriah. Ang ginawa niya, nasa honeymoon stage yung dalawa, pinadala niya sa front lines ng army o ng battle si Uriah para mamatay. Para mapunta sa kanya si Bathsheba. At nagkaroon sila ng anak. Ito na nga yun. Nagkaroon sila ng anak, nagkasakit yung bata, at namatay. And so, sa 2 Samuel 12:16, makikita natin yung pag-aayuno ni Haring David at pagsusumamo sa Panginoon para pagalingin yung kanilang anak. Sa buhay naman ni Daniel, makikita natin siya na dumadalangin sa Panginoon. May kasamang pag-aayuno rin para sa bayan ng Israel sa Daniel chapter 9 verse 3. At nandyan din ang pagdulog ni Nehemiah sa Diyos na may kasamang fasting bago po magsimula ang rebuilding of the walls of Jerusalem. Nandun po kami ngayon kay Nehemiah sa aming family devotion. So alam ng mga anak ko at familiar sila dito sa rebuilding of the Jerusalem walls. Sa New Testament naman po, pag tinignan natin, nung time ni Jesus Christ, sanggol pa lang siya, dinala siya ng kanyang magulang sa templo, pinakilala siya sa isang matandang balo na nagngangalang Ana. At ever since na nag-serve si Ana doon sa templo, nag-aayuno na siya. At nung makita niya ang Panginoong Jesus, doon siya natuwa. Sa Luke 2:36-38. Ang early church also, yung first generation of Christians na nasa Jerusalem at saka sa ibang parts ng Europe, also fasted when they appointed elders sa bawat church. So before sila mag-appoint ng mga elders at saka leaders ng kanilang church, nag-aayuno sila. Sa Acts 13, Acts 14, Acts 27. Pag tinignan naman natin ang church history, pagkatapos ng pagsulat ng Bible, merong mga church documents. The earliest church document that we have today, aside from the Bible, ay yung tinatawag na Didache, or yung teaching manual of Christian instruction, na sinasabi ng mga scholars ay naisulat bago mag AD 100. Ibig sabihin, it is less than 100. Wala pang 100 years pagkatapos mamatay ang Panginoong Jesus. Meron tayo, ito yung isa sa mga ancient documents that we have today. Sabi sa Didache tungkol sa fasting, "And let your fasts not stand with the hypocrites, for they fast on the 2nd and on the 5th day of the week." Pinatutukuyan nito yung mga Hudyo na nagpa-fast on a second Monday at saka on a Thursday. But you fast during the 4th day and during the Sabbath preparation day. Yun yung instruction ng Didache. So there's no doubt na ang early church, there's no doubt from the book of Acts papunta sa panahon ng Didache hanggang sa panahon natin ngayon, there's no doubt na nag-aayuno o nagfa-fasting. It is a practice among Christians. Pero when we look at our passage dito sa Matthew chapter 9, we find out na hindi pala nag-ayuno ang mga alagad ng Panginoong Jesus. Which brings us doon sa question natin sa umagang ito. Should Christians fast? If yes, what is Christian fasting? I mean, merong, katulad ng sinabi ko kanina, may fasting para sa health and wellness. Or tinatawag nilang abstinence from food. Meron ding fasting sa
political realm na tinatawag nila minsan na hunger strike. Pero ano pinagkaiba ng Christian fasting? If Christians should fast, what is Christian fasting now? Tama ba yung sinabi nung office mate ni Shekinah sa kanya, na ang pagkakaintindi niya na ito ay sakripisyo para makuha mo ang hinihiling mo sa Diyos? So, 2 questions. So, should Christians fast? And if yes, what is Christian fasting? Panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi niya sa kanyang salita ukol sa pag-aayuno. At the end of the day, nawa makilala po natin na siya ang dakilang hari. This is His gift. Siya ang magde-define nito. Hindi tayo. Siya rin ang tapat na manunubos at tanging kasiyahan ng ating buhay. Para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang ating passage here in the book of Matthew ay bahagi po ng mas malaking grupo ng mga passages na nagpapahayag na si Jesus ang banal na hari. Magkakaiba po ang mga aklat ng Matthew, Mark, Luke, and John. Si Mark, nagbibigay po siya ng para kang nanonood ng action movie. Mapapansin pag binasa siya, dire-diretso siya. Si Luke, nagbibigay ng chronological account ng buhay ng Panginoong Jesus. Si John, binibigay po ang buhay ng Panginoong Jesus simula sa tataas-taasan hanggang sa kanyang pagbaba at pag-akyat muli. Si Matthew, iba naman. Hindi chronological, hindi rin siya parang action film. Ang focus ni Matthew ay ipakilala sa mga Hudyo na si Jesucristo ang Mesiyas. In other words, ang purpose niya ay Christological. So dito, kaya nga natin sinasabi na part ito ng mas malaking group of passages na pinakikilala na si Jesus ang hari. Siya ang pinakakong hari ng Israel. At dito sa group of passages, from chapter 8, verses 18 to 34, pinakita ni Matthew na may kapangyarihan si Jesus sa mga bagyo at demonyo. And then in chapter 9, verses 1 to 13, pinakita naman niya na may kapangyarihan si Jesus laban sa mga sakit at sa mga pumupuna sa Kanya. Etong passage natin tungkol sa pag-aayuno ay bahagi nung pag-aaral na yon, na may otoridad si Jesus laban sa Kanyang mga kritiko, sa mga pumupuna sa Kanya. In our past studies, alam natin na ang mga critics ni Jesus Christ o yung mga kaaway niya ay karaniwan na mga Fariseo, mga Sadduceo, yung mga temple authorities, mga scribes. But it is interesting dito sa book of Matthew, sa verse 14, ang pumupuna sa kanya ay mga tagasunod ni Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay forerunner ni Jesus Christ. At ngayon, ang pumupuna sa kanya ay mga sumusunod kay Juan. Hindi mga temple authorities. Basahin natin. Verse 14. Then the disciples of John came to him asking, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" So, pinakikilala dito ni Mateo ang characters ng ating kwento. And determine natin kung sino-sino ang involved. Number 1, ang mga followers ni Juan Bautista. Sila yung nagtatanong sa verse 14. And syempre, ang Panginoong Jesus, siya yung sumasagot. Hindi binanggit ni Mateo kung ano ang setting or yung ano yung location ng kanilang usapan. Some scholars suppose na ito po ay isang dinner at dumating ang sa isang dinner biglang dumating ang mga tagasunod ni Juan Bautista and probably kasama rin ang ibang mga Pharisees. So we can only imagine na maraming tao at nandun ang Panginoong Jesus sa isang kainan. Tapos biglang pumasok sa pintuan itong mga, syempre most probably invited rin ang mga tagasunod ni Juan Bautista. Pumasok sila kasama ang ibang mga Pharisees at biglang tinanong ang Panginoong Jesus,
why do we and the Pharisees fast? So, parang ang magkakampi pa ngayon dito ay yung mga tagasunod ni Juan Bautista at saka ang mga Fariseo. It seems na ganun. Kanina nasabi ko na ang mga tagasunod ni Juan Bautista ang mamumula dito o mga critics sapagkat by this time, itong Matthew chapter 9, nakulong na si Juan Bautista. Sa Matthew 4:12, alam na, as early as Matthew 4, alam na ng Panginoong Jesus na dinakip si Juan Bautista. And from that time, maglalay low na, mawawala na ang ministry ni John the Baptist. Kaya dinakip si Juan Bautista dahil pinuna niya si Herod the Tetrarch, sa pakikipagrelasyon nito kay Herodias. Si Herodias po ay, parang ganito yun. Si Herod the Tetrarch may kapatid. Sabihin natin, ako si Herod the Tetrarch, si Ronel, si Herod Philip. Si Herod Philip may asawa. Ang pangalan ng asawa ni Herod Philip ay Herodias. Puro Herod, no? Herodias ang pangalan ng asawa niya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung asawa niya. Pinuna ngayon ni John the Baptist. Si John the Baptist po ay prophet. In the Bible, ang mga trabaho ng mga prophets, syempre, ay may access po sila sa bulwagan ng hari. At pinupunan nila talaga kapag nagkakamali o gumagawa ng kalokohan yung mga hari. At ganun ang ginawa ni John the Baptist. Sinabi niya na pakikiapid yung ginagawa mo. Kaya ang ginawa ngayon ni Herod kay John the Baptist, dahil hindi niya nagustuhan, hindi rin nagustuhan ni Herodias, pinadakip niya at pinakulong si Juan Bautista. So dito, by the time that we come to Matthew 9, wala na. Kinulong na si John the Baptist. At kahit sinabi nga ni John the Baptist, pakinggan natin yung sinabi niya tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesus. So this joy of mine has been made full. He must increase, but I must decrease. Kay John the Baptist yun, yung maririnig natin paulit-ulit sa mga churches. He must increase, I must decrease. Galing kay John yun. Even though sinabi ito ni John the Baptist, it is interesting na yung kanyang mga alagad, hindi nakuha. Tuloy pa rin sila sa pagsunod sa kanya. Ibig sabihin ni John, naiintindihan niya na darating ang point na mawawala ang ministry niya. Sa pagdating ni Jesus, kailangan na niya mag-decrease. Kailangan niya mag-lie low. Mawawala na. At kahit na kinulong siya, tuloy pa rin sila sa pagsunod kay Juan Bautista. At dito sa Matthew 9, makikita natin na nagtanong sila sa Panginoon. Even though sumusunod sila kay John the Baptist. Hindi ito tanong. Na parang, halimbawa na lang tayo, kapag may gusto tayong malaman na sagot, nagtatanong tayo. This is not an innocent question. Itong tanong na ito, hindi ito nagsasaliksik. Ang tawag dito ay veiled criticism. Kasi, kung tutuusin, pwede naman nila tanungin si Juan Bautista eh. Sumusunod ka pa kay Juan eh. O, bakit hindi mo tanungin si Juan? Pero ang ginawa nila, tinanong nila ang Panginoong Jesus. Tapos pinatatamaan pa siya. So dito, makita natin na critic sila. Ang isa sa mga hallmarks din ng ministry ni John the Baptist ay, sabi kasi ng mga alagad niya, bakit kami at ang mga Pariseo ay nag-aayuno? Tama sila. Sapagkat ang ministry ni John the Baptist ay nakilala sa pag-aayuno. Yung ministry niya, sabi sa Matthew 11:18, he came neither eating nor drinking. He came neither eating. Dumating si John the Baptist at nakilala siya sa pag-aayuno. At pinagpatuloy lang nila ito. Even though nakakulong na si John the Baptist
at malapit na siyang mamatay. Interesting people, di ba? Punta tayo sa mga Pharisees. So, nang makita nila si Jesus, agad silang lumapit sa Kanya at nagtanong, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" So, ginroup nila ang sarili nila doon sa mga kaaway ng Panginoon, yung mga Pharisees. And in one sentence, maiintindihan natin agad ito. Ang mga Phariseo po ay hindi lamang mga matatanda ng Israel. Sila po ay experts sa kautusan. And so alam nila yung iba't ibang ordinances na establish noong panahon ni na Moises. At kabisado nila ang buong kautusan. And it is said dito na ang mga Pharisees ay nag-aayuno nung panahon nila ng 2 beses. Nabanggit yun sa Didache kanina. Nag-aayuno sila on Monday and on a Thursday. Usually, nakikita ito sa panahon ng Passover at Pentecost at kapag nalalapit na ang Feast of the Dedication. Bakit ganito? Bakit 2 beses sa isang linggo? Paniwala nila kasi na si Moises umakyat sa Mount Sinai ng Thursday at bumaba po siya ng Monday pagkatanggap niya ng pangalawang beses yung tablets of the commandments. Ang kaso, yung ganitong pag-aayuno, wala tayong mababasa na inutos ito. Sa makatuwid, naging tradition na lang. What do we see here? On the one hand, nag-aayuno ang mga tagasunod ni Juan Bautista sa kabila ng pagwakas ng kanyang ministry. And on the other hand, nag-aayuno ang mga Fariseo kahit walang utos mula sa kautusan. Immediately, kita natin yung problema. Both groups, followers of John the Baptist at saka yung mga Pharisees, alam nila na si Jesus ang Mesiyas. Alam nila ang sinabi ni Juan Bautista tungkol kay Jesus. At narinig rin nila magpahayag ang Panginoon at nakita ang kanyang mga milagro. Ganun pa man, hindi sumunod ang dalawang ito kay Jesus. Tinanggihan nila siya. Yung kay John, kahit patapos na yung kanyang ministry, sinunod pa rin nila ang gusto nila. Ang mga Fariseo, ganun din. Sinunod nila ang mga tradisyon nila. See? Kaya ano ngayon? Mag-iingat po tayo sa mga ganitong klaseng attitude. Mga kapatid, marami sa mga panahon din natin, mga churches, ganyan. Oo, nakasanayan natin yung ganitong practice sa loob ng church. Naging tradisyon na siya. Pero, kailangan natin questionin kung part ba talaga siya ng panambahan. Whenever we devise our own way para makarelate tayo sa Diyos, kapag nag-iimbento tayo ng mga pamamaraan ng pagsamba na hindi nakaugat sa Kanyang salita, kundi sa ating isipan lang o kalooban lang natin yun, ang tawag po doon ay will worship. Ang sinasamba po natin ay ang kalooban natin, ang kalooban ng tao. Hindi Diyos. Kasi imbento lang natin yun eh. At hindi yun kinalulugdan ng Diyos. Hindi sa Kanya nanggaling yun eh. Ang tawag po doon ay will worship. At dahil ito'y hindi nakaangkla po sa salita ng Diyos, mapapansin natin. Pareho on the side of the followers of John the Baptist at saka sa mga Pharisees, dahil hindi nakaangkla sa salita ng Diyos ang kanilang ginagawa at kanilang mga attitude, this is considered as idolatry. Idolatry po yun. Yung mga alam natin na ginagawa ng mga churches, yung bawa na lang, Sunday na Sunday, tapos ang nangyari, tumapat yung UN Day, tapos sineselebrate sa gitna ng worship service yung mga UN,
nagdadamit pa, nagko-costume. Idolatry po yun. Araw ng pagsamba, hakaluan mo ng ibang bagay. Idolatry yun. That is will worship. O sabihin natin, araw ng panambahan. Tapos tumapat doon ang anniversary ng isa sa mga leaders na death anniversary ng isa sa mga leaders ng church. So ngayon, ang buong church sinabi, celebrate natin sa araw na ito, kantahin natin yung mga favorite songs nung yumaong leader natin. Hinalo mo pa dyan? Hindi ba? Sino ba ang sinasamba mo? So yung mga ganyang klaseng yung mga bagay na sinisingit sa panambahan, it should not be. That's idolatry. Kaya mag-iingat po tayo sa mga attitudes, especially attitudes natin. Baka pinaglalaban natin, mga idolatrous practices na. So pagkatapos nila tanungin ang ukol sa hindi pag-ayuno ng mga tagasunod ni Kristo, sinagot niya sila. Verse 15. And Jesus said to them, the attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them. Dali lang ha. Okay. So the attendants of the bridegroom cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. So dito sa verses 15 to 17, mapapansin natin na nagbigay ang Panginoon ng ilang mga larawan para ipaliwanag ang hindi pag-ayuno ng kanyang mga alagad. So 3 larawan ng hindi nila pag-ayuno. Okay? 1. Sa verse 15, makita ang larawan ng ugnayan ng mga abay sa lalaking ikakasal. Papaliwanag natin yan isa-isa. Verse 16, binigay niya ang larawan ng pagtatagpi. Meron sa atin na namang nagtatrabaho dito sa garments industry. Ako dati akong part ng fashionable goods industry, so may familiarity ako sa proseso. Number 3, verse 17, ang larawan ng pagtago ng alak sa mga balat. Unahin po muna natin itong verse 15. Kung ang ministry po ni Juan Bautista ay nakilala sa pag-aayuno, ang ministry ni Jesus Christ ay kabaligtaran. Hindi sila nag-ayuno. And this is why he is being questioned here. Kasi obviously, hindi sila nag-aayuno. Puntahan natin ang Matthew 11, verses 18 to 19. At ganito po ang sinasabi. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. The Son of Man, si Jesus Christ, came eating and drinking, and they say, behold, a gluttonous man, and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is vindicated by her deeds. Kung tutuusin, ang unang miracle din ni Jesus Christ ay may kinalaman sa kasiyahan. Diba? Ang unang milagro niya ay sa isang kasal sa Cana. Most probably, mga kaibigan nila yon. Hindi na binanggit yung pangalan. Dito sa verse 15, hinahalin tulad niya ang kanyang pagparito sa isang kasal. Siya po ang lalaking ikakasal. Siya yung bridegroom. O siya yung groom. At ganito po ang sinabi ni Juan Bautista kung sino siya in relation doon kay Christ the bridegroom. Sa John chapter 3 verse 29, sabi po ni John the Baptist, pakinggan na lang po natin, he who has the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. So this joy of mine has been made full. Ibig sabihin, sa pagdating ni Jesucristo, masayang-masaya si Juan Bautista. Siya yung best man. Yun yung tingin niya sa sarili niya, yun in relation doon kay Kristo bilang lalaking ikakasal. Lubos ang kanyang kasiyahan para sa kanya sapagkat siya po ang best man, ang kaibigan ng groom. At narinig niya ang kasiyahan din ng lalaking ikakasal. Now, ang pag-aayuno ay karaniwang nauugnay sa pagluluksa.
Yes, sa pananalangin at doon sa mga examples kanina sa Old Testament, pagluluksa. Nandyan din ang pagsisisi sa kasalanan and it is usually may kinalaman sa sorrow and repentance na nagmumula sa pagkauhaw sa Panginoon at pagnanais na masiyahan sa Kanya. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi ka pwedeng magluksa kapag kasama mo ang lalaking ikakasal. Hindi ka pwedeng magluksa, hindi ka pwedeng mag-ayuno kapag kasama mo ang lalaking ikakasal. Ibig sabihin, hindi ito oras o panahon para magluksa. Kasi nga, ang pag-aayuno ay may kinalaman sa pagluluksa. So bakit mo gagawin yun? Best man ka, nandyan ka, abay ka sa kasal, tapos bigla ka na lang mag-aayuno. Sa Old Testament, inilarawan ng Diyos ang kanyang relationship sa Israel na pawang sa mga ikakasal. Pakinggan lang natin ang sinasabi ni Isaiah sa Isaiah 62 verses 4 to 5. Sabi niya, hindi ka natatawaging itinakwil, ni ang lungsod mo'y hindi rin tatawaging asawang pinabayaan. Ang itatawag na sa iyo'y kinalulugdan ng Diyos at ang lupain mo'y tatawaging maligayang asawa, pagkat ang Diyos ay nalugod na sa iyo at sa lupain mo siya'y magiging tulad ng asawa. At ikaw, Israel, ay ituturing niyang kasintahan, ang manlilikha mo'y pakakasal sa iyo. Kung gaano kaligaya ang kasintahang lalaki sa araw ng kanyang kasal, gayon magagalak sa iyo ang Diyos. Noong unang panahon, ang mga wedding feast po nila, sa atin pag may ikakasal, sabihin natin, sa umaga ang seremonyas, lunchtime ang reception, o yung kainan, o yung kasiyahan. Pero nung unang panahon, ang mga wedding feast po, pagkatapos ng seremonyas, ay tumatagal po ng 1 linggo. 7 days, ang tagal ng kasiyahan. O, pwede natin sabihin, reception. 7 days. Iisipin natin, ang laking budget nun. At ang ginagawa nila, open house yon. So kahit sinong kaibigan mo, kahit sinong kapitbahay, pwedeng pumunta sa bahay nyo at makikain at makisaya. Kaya nga, nung milagro ng Panginoong Jesus, most probably, hindi pa tapos yung 7 days noon, naubusan na sila ng alak. Kaya hiniling ang tulong ng Panginoong Jesus para mag-provide. Diba? So, 7 days tumatagal. Araw-araw may kainan at kasiyahan. So, imagine mo na nandito ka sa panahon ng Panginoong Jesus at mayroong ganitong party-party. Masaya-masaya ang buong bayan. Laging may tao doon sa bahay nila. Kasi open house. And for 7 days, ginagawa ito. Sa ating passage, pagkaraan po ng ilang libong taon, dumating ang pinangakong Mesiyas. Ang kasintahang lalaki para sa araw ng kanyang kasal. At sinasabi ng Panginoong Jesus, at common sense will tell us, dumating ang groom, hindi ka pwedeng magluksa. Hindi ka pwedeng mag-ayuno. At ganun nga ang ginawa ng mga alagad ng Panginoong Jesus. Hindi ka pwedeng mag-ayuno. Hindi siya tamang oras. But it doesn't end here. May sinabi ang Panginoon, may dinagdag siya. Magkakaroon daw ng pagbabago. Darating ang panahon na mag-aayuno sila. At kailan yun? Sabi niya, the days will come when the bridegroom is taken away from them. And then, they will fast. Ano kaya yung tinutukoy po niya na itong mga araw na when the bridegroom is taken away from them? May mga nagsasabi po na ang araw na ito ay tumutukoy sa kamatayan ng Panginoon. From Good Friday hanggang sabihin natin yung Easter Sunday or Resurrection Sunday. Ayon sa mga nagpo-promote nitong view na ito, sinabi nila kasi na si Jesus sa John 16:22, sinabi, "Therefore you too have grief now, but I will see you again.
and your heart will rejoice, and no one will take your joy away from you. So, para sa kanila, ang limited lang yung time nung kanilang fasting. It is only from Good Friday hanggang doon sa Resurrection Sunday. After that, hindi ka na kailangan na mag-ayuno. From that time hanggang sa panahon natin ngayon, hindi mo kailangan mag-ayuno. Yun yung sinasabi nila. Pero we have to take into consideration na pagkatapos mabuhay na maguli ng Panginoon, umakyat siya sa langit. While it is true that these are times of rejoicing dahil tagumpay ang Panginoong Jesus laban sa kamatayan, His physical presence is not with us. Kailangan natin isaalang-alang na ang naging response ng early church. Yung first generation of believers after the resurrection. Sa Acts 13, nag-ayuno po sila. Sina Pablo at sina Barnabas at yung buong church. Bago siya i-send out sa kanyang first missionary work. Sa Acts 14, bago sila mag-appoint ng elders sa church, sa Lycaonia, sa Lystra, sa Derbe at sa Pisidian Antioch, nag-ayuno sila. Tapos paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto na madalas niyang naranasan sa ministry ang matinding gutom at uhaw. Nag-aayuno siya. Sa mga tuwid, sa panahong ito, even though nasa sa atin ang Espiritu ni Kristo, we yearn for Him to be with us. He is physically not with us. He was taken away. By whom? By the Father. Yes, His Spirit is with us, pero may sense din na wala siya. Hindi natin siya kasama. And so we hunger so much for Him and His return, and that is why we fast in this time. Tuloy natin sa verses 16 to 17. Dito binigay ng Panginoon ang dalawa pang larawan ng pagtatagpi at pagtatago ng alak sa mga balat para ipaliwanag ang mga panahon. Sabi po niya, "But no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment, for the patch pulls away from the garment, and the worst tear results. Nor do people put new wine into old wineskins, otherwise the wineskins burst and the wine pours out, and the wineskins are ruined, but they put new wine into fresh wineskins, and both are preserved." Punta tayo sa pangalawang larawan. Nung nagtatrabaho po ako sa fashionable goods industry, mapapansin nyo, kung babasahin nyo yung mga jeans nyo, or yung ibang mga damit nyo, mababasa nyo doon, may label, pre-shrunk. Ibig sabihin, hindi na yan mag-shrink kasi yun na yung ginawa ng mga manufacturers. Hinugasan na yun para lumiit. Hindi, kumbaga, ano na siya, yun na yung condition niya. Yung tinutukoy dito sa atin, sa Matthew chapter 9, ito yung bagong tela na hindi pa hinugasan, hindi siya pre-shrunk. So ngayon, ang gagawin, sabi ng Panginoong Jesus, meron pang gumagawa niyan, bagong tela. Tapos, meron kang lumang fabric, ang gagawin mo, dahil may nakita kang butas, gagamitin mo yung pre-shrunk na tela o bagong tela, tapos itatahi mo doon, tatagpi mo doon. Tapos ngayon, dahil hindi siya pre-shrunk, huhugasan mo ngayon yung buong tela o yung damit, ano mangyayari? Ang gagawin yon, yung hindi pre-shrunk, liliit yan ngayon. Ang gagawin niya, pupunitin niya ngayon lalo yung lumang damit. Kasi liliit siya eh. Hahatakin niya eh. So, ano mangyayari? Na-solve ba yung problem? Hindi. Lumala lang. So, sabi ng Panginoon, meron ba gumagawa niya? Walang gumagawa niyan. Common sense. So, punta tayo. Pangatlong larawan. Yung wineskins naman. Nung panahon nila, ang mga alak ay nilalagay nila sa mga, bukod sa mga banga, syempre sa mga wineskins. Itong wineskins, ginagamit pang travel siya kasi. So, pag nakakapanood tayo ng mga fantasy na mga movies, makikita natin may mga hawak-hawak sila na parang balat ng hayop at doon sila umiinom. So, ganun yung tinutukoy ng Panginoon dito. Sabi niya, ang mga balat ng hayop, sabi niya, kapag may butas yan, gagamit ka ba, sabi niya, ng bagong balat ng hayop. Sabi niya, do people put new wine into old wineskins? Or otherwise the wineskins burst and the wine pours out and the wineskins are ruined. Okay.
Ganito, kapag naluma yung balat, ang nangyayari dyan, kumukunat yan. Siguro mas madaling sino dito may mga balat na wallet? Seiko wallet? Ang wallet na swerte. Kapag may wallet ka na balat, pansinin mo, pag hindi mo ginamit yan, at tumagal ang panahon, na tinago mo lang, pag kinuha mo ulit, nagbibitak-bitak, umukunat, hindi na siya flexible. Yun yung tinutukoy ng Panginoon dito. Ako yung mga boots ko ngayon, meron akong mga boots na balat. Sumasakit ang mga ulo ko kung paano ko i-restore. Yung sinuot ko last week, ni-restore ko yun eh. Binata pa ako. Sasabihin mo, bakit nangyayari to? Ang sabi ng Panginoon, dito sa mga lumang balat na ito, maglalagay ka baga ng bagong alak. Ano yung problema sa bagong alak? Yung tinutukoy niyang bagong alak dito, ito yung mga alak na hindi pa nabuburo ng maayos. Binuburo kasi yan eh. Meron kang mababasa minsan, di ba, sa mga bote ng alak. May 15 years, may 20 years, may 25 years. At habang tumatagal yan, sumasarap yan, at mas mahal. So ngayon, sabi ng Panginoon, kapag bago yung alak at hindi pa nabuburo, at nilagay mo yan sa isang balat, o sa isang sisidlan, kailangan flexible yung sisidlan niya. Bakit? Kasi, pag naburo yan, nag-develop yung gas sa loob, tumataas yung pressure. Ngayon, kapag nilagay mo yan sa old wineskin, makunat yun eh. Nagbibitak-bitak yun eh. Nasisira yun eh. So, pag naburo yan, di yung pressure niyan magde-develop sa loob, mabubutas yung old wineskin. Sayang yung alak, sayang din yung balat. So, paano na? So, walang gumagawa nun, sabi ng Panginoon. Kailangan kapag new wineskin. Para flexible. Yun yung point niya doon. Now, ang kailangan nating maintindihan dito, parehong mapapansin natin sa kanyang larawan, may bago. Mayroong bagong tela, o bagong tagpi, merong bagong alak. May pagbabago. Sinasabi niya na ganito, sa pagparito ko, may pagbabagong nangyayari. And it is signified by yung unshrunk cloth at saka yung new wine. It is a new reality, sabi niya. It is a new order. At hindi na siya compatible doon sa luma. Ang tinutukoy niya ditong luma, for example, yung Judaism, yung mga kinabibilangan ng mga Fariseo. Sabi niya, part yan ng luma. Old religion yan, old order yan. Yung ginagawa ni na John the Baptist, yung sinusunod ng kanyang mga alagad, luma yan. Luma yan. Sila ang mga old wineskin. Including yung pamamaraan nila ng pag-aayuno. Tandaan po natin ang paksa na pinag-uusapan ay hindi lamang yung pagdating ng Mesiyas ay may bagong order na mangyayari. Dahil sabi nga niya, di ba, pag nagpapahayag siya, the kingdom of heaven is upon you. Di ba? Pinipreach niya yun eh. The kingdom of heaven. At pinipreach niya, the kingdom of heaven is like, may mga parables siya. Now dito, sinasabi niya, sila ay part ng old order. Sinabi ko rin kanina, napatapos na yung panahon ni John the Baptist dahil dumating na ang hari o yung lalaking ikakasal. Tapos, ang paksa dito, tandaan natin, huwag natin pababayaan yung tanong. Ang tanong, bakit baga kami at ang mga Fariseo ay nag-aayuno, pero kayo, yung mga alagad mo, hindi nag-aayuno? So, ang paksa ay pag-aayuno. Anong kinalaman ng pag-aayuno dito? Yung ginagawang pag-aayuno ni na John the Baptist at ng mga Fariseo ay part ng old order. Yun ay old wineskin. Kapag nag-aayuno sila, ang pinanghahawakan nila ay ang pangako ng pagdating pa lang ng tagapagligtas.
Yung pagdating pa lang ng lalaking ikakasal. Dumating na yung lalaking ikakasal. So, paano na? Ngayon, pagsamahin natin ang mga issue. On the one hand, mag-aayuno ang lahat ng tagasunod ni Kristo pag inalis si Kristo sa kanila. And on the other hand, itong pag-aayuno ay mababago sapagkat naparito na ang lalaking ikakasal. So, question, should Christians fast? Base sa ating pinag-aralan, it is obvious na hindi pinagbabawal ng Panginoong Jesus ang pag-aayuno. Walang pinagbawal. So in this new age that saw the coming of the kingdom of God, to fast or not to fast is not the question. Hindi yun yung tanong. Christ expects na patuloy na mag-aayuno ang kanyang mga tagasunod. Hindi siya commanded. Hindi siya commanded katulad ng mga ordinances na katulad ng pag-aaral ng kanyang salita. Katulad ng pananalangin. Katulad ng pag-celebrate ng Lord's Supper. Katulad ng baptism. Hindi yan katulad, ang pag-aayuno ay hindi hallmark ng pagiging Kristiyano. But it is a gift from God para makarelate tayo sa Kanya. Huwag natin siya ilalagay sa hilera ng mga ordinansa. Hindi. Mali yun. Which is ganun nga ang ginawa ng mga Fariseo. Binigyan ng sobrang importance. At tingin ko ganun din ang ginawa ng mga followers ni John the Baptist. It should not be. At tingin ko kaya nagtanong din sa akin si Shekinah nun kasi ginawa nilang hallmark of Christianity. So kapag hindi ka nag-aayuno, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Ay, hindi. Hindi tama yun. Uulitin ko, to fast or not to fast is not the question. Christ expects na patuloy na mag-aayuno ang kanyang mga tagasunod. Ang tanong na lang dito, anong uri ng pag-aayuno? What is Christian fasting now? Yun yung question. Ang Christian fasting ay pagpapahayag ng ating pagkauhaw sa Panginoon at kasiyahan sa Kanya sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain. So, alam naman natin yung ginagawa sa pag-ayuno. Umiiwas tayo, hindi tayo kumakain. Yung iba hindi rin umiinom. Wala tayong problema sa outward appearance or outward display ng pakikipag-relate natin sa Diyos, ng pag-express natin ng pagkauhaw sa Diyos. Ang tanong, ano yung nasa loob? Anong attitude? Ganito. Lagi ko pong sinasabi, ang ating pananampalataya ay may past, may present, at may future. Ba? Lagi kong sinasabi yan. At hindi uulitin ko ano yung nasa past. Makikita natin in the past, yung finished work ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay at kamatayan at muling pagkabuhay. Ang present grace ng ating faith ay makikita natin, kaya tayo patuloy na nananalig sa Kanya, ay dahil patuloy siyang gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya hanggang sa panahong ito. At malamang hanggang din sa panahon ng ating mga anak, hanggang sa Kanyang pagbabalik. At ang future, syempre, ay yung Kanyang pagbabalik at makakasama natin siya sa Kanyang kaharian, sa bagong langit at lupa. Yun ang ating pananampalataya. Anong kinalaman nito sa pag-aayuno? Anong kinalaman nito sa attitude natin kapag tayo ay hindi kumakain? At we spend that time sa pananalangin sa Panginoon. Dapat ba ang attitude ko nagsasakripisyo ako para sa iyo? So, dapat mo lang sagutin ng aking panalangin. Ganun ba dapat? Ganito, ano kinalaman nito sa pananampalataya? Dahil sa ginawa ni Kristo sa nakalipas, nakaakla ngayon ng pag-aayuno sa pagparito at sa gawain ni Kristo para sa ating katubusan. Yun yung past grace niya. Yung na-accomplish niya in the past, doon tayo nakahawak, doon tayo nakaangkla. Satisfied tayo sa kanyang work. At dahil sa kanyang grace in the present, He is with us. Sabi ko nga, di ba? Ang Espiritu ni Kristo ay nananahan sa kanyang mga tagasunod. Yun yung grace in the present. At syempre, inaasam-asam natin yung kanyang pagbabalik.
Nananabik tayo sa kanyang muling pagbabalik para baguhin ang lahat ng bagay. Yun yung future grace. Itong mga bagay na ito ang attitude, dapat na attitude natin sa tuwing nag-aayuno tayo. Sa Ebanghelyo, makikita natin na binigay sa atin ng Panginoon ang kanyang katawan at dugo bago siya mamatay, upang maging paalala sa atin na lahat tayo na nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran ng Diyos ay bubusugin. Sabi niya yun. Mamaya may Lord's Supper tayo. He gave us His body and His blood as a reminder na lahat ng nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ng Diyos ay bubusugin. At tunay nga na nabusog tayo, sapagkat siya na nagsabi, bakit kayo natatakot? Ay siya rin nagsabi, ay siya rin nag-iingat sa atin, sa bawat isa sa atin. He preserves us until His return. Siya na nagsabi, your sins are forgiven, sa Matthew 9:5. Ang siya rin nagbayad sa ating mga kasalanan para hindi tayo maparusahan pa. And yet, He gave us these reminders para mabusog tayo. Mabusog ang ating kaluluwa sa Kanya. And yet, He gave us these words. At napakaganda. Napakasarap pakinggan nitong mga salita na binigay niya bago siya mamatay. Sabi niya, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Sa Matthew 26:29, ibig sabihin, pagkatapos nila nung First Lord's Supper, nung panahon ni Jesus, nag-ayuno na siya. Nag-ayuno din siya. Sabi niya, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Binigay po niya ang kanyang sarili para masiyahan tayo sa Kanya. And from out of this happiness, may sense na nananabik tayo dahil pinangako niya. Pinangako niya na makakasama tayo sa Kanyang kaharian. Nadadalhin niya tayo sa Kanyang bulwagan, sa Kanyang hapag, at hinihintay niya tayo na dumating doon. Hinihintay niya na pumasok tayo doon para makasama tayo sa mga kasiyahan doon. Sabi niya, when I drink it new with you in my Father's kingdom. Kaya siya nag-ayuno kasi gusto niya sabay-sabay lahat ang kanyang bayan. Magsasaya sila ng sabay-sabay. Iinom sila. Kakain sila ng may kasiyahan. Kasama si Kristo sabay-sabay. Hinihintay niya tayo. Mga kapatid at kaibigan, ang Christian fasting ay hindi gawa-gawa po ng tao. O hindi rin ito naaayon sa kalooban ng tao. Hindi ito paraan para magbawas ng timbang o paraan para maipahayag ang puwersang socio-political. Hindi rin ito sacrifice para ipakita sa Panginoon na deserve natin makatanggap ng blessing o answered prayer. Rather, we understand that Christian fasting is God's gift para makarelate tayo na nagugutom at nauuhaw kay Kristo. It is an expression ng ating kasiyahan kay Kristo dahil sa Kanyang ginawang pagliligtas. On the one hand, sinasabi natin kay Kristo, kaya tayo nag-aayuno o nagfa-fast, sinasabi natin na nauuhaw tayo at magugutom tayo sa Kanya hanggat hindi natin siya nakikita sa Kanyang kaharian. And on the other hand, sinasabi rin natin, it is also a test of honoring Christ. At nagpapasalamat tayo na siya ang ating kasiyahan dahil sa Kanyang ginawa sa Kanyang buhay at kamatayan. Ganito dapat ang attitude natin kapag tayo ay nagfa-fasting. Therefore, ito yung sinasabi niya na new wine. These are the things that are new. And so mga kapatid, pasalamatan natin ng Diyos sa Kanyang kabutihan sa atin.
Isapuso po natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang.